So ngayong araw po kasi, nagkaroon ng pangalawang hearing sa Senado. So pinangunahan niya ako doon, Senator Bato de la Rosa at Senator Rami Marcos. Sa tingin po ba dito sa hearing na to ay may patutunguhan? Yun po. Alam mo yun, matagal din akong nagtrabaho kasi sa Kongreso ng Pilipinas at matagal din sa Senado. Ang pinagtataka ko lang kasi, ang main issue dito ay tungkol sa hustisya. Tungkol dito sa deprivation of liberty. Normally, ang lead committee sana sa Senado ay yung Committee on Justice. No? Ang Committee on Justice. Hindi ko alam kung sino chairman ng Committee on Justice sa Senado ngayon. But maybe isa sa mga abogado na senador. I just don't know kung sino sa ngayon ang chairperson or chairman ng Committee on Justice. Pero ang nagdidinig kasi yung Foreign Relations Committee. And unfortunately, with all due respect to her, kandidato rin siya for election as senator. So, nagkakaroon tuloy ng mga haka-haka, duda, and then, of course, everybody knows, kapatid siya ng Pangulo. No? So, yun ang isa sa mga baggage ng ginagawang committee hearing ngayon sa Senado. Is it really intended for the purpose of ferreting out the truth? Or is it intended to save some personalities in the administration? Ganun ang mga tanong eh. Hindi ito galing sa akin o hindi galing sa taong bayan ito na nare-receive po natin. And para sa akin kasi bilang abogado, hindi ko rin masyadong matanggap na hindi ang Committee on Justice, kung talagang honest to goodness na talagang hanapin natin yung katotohanan na what could be the reason behind this so-called illegal arrest, arbitrary detention, extraordinary rendition, violation of existing laws, Rome Statute of Republic Act 1951, etc., etc. Ang mas nakakaalam siguro niyan ay yung Committee on Justice. Or kaya siguro, dapat a combination of the two committees. Pag pinag-usapan naman natin dito kasi yung international relations, if there is any that is affected. But remember, yung ICC is not even a sovereign entity. It's not a state. Hindi ito isang estado. So, sinatanggap na nga natin na wala silang jurisdiction dito eh. Kaya, yun ang aking komento dyan. No, kaya binaliwala ngayon ng mga members ng Executive Department, ayaw nilang dumalo. Noong una, sabi nila, dadalo raw sila. Pero lately, nagkaroon ng official communication from the Office of the President na tama na yung unang hearing. Nasabi na lahat ang dapat na sabihin niya. So, it practically stopped the so-called session today. Hindi ko rin napanood na, hindi ko na pinanood hindi na ako nakinig after hearing about the information na hindi sila dadalo. What for? Tayo alam na rin natin lahat ang nangyari. Wala na tayong malalaman pang iba. Unless meron pang iba talagang dapat nating malaman. Siguro, ang gusto kong malaman na information sana magkano in total ang ginastos ng pamahalaan. Yun ang gusto kong malaman Hindi lang yung magkano binayad doon sa aeroplano. Magkano ang ginastos doon sa mga pulis? 7,000 plus, etc., etc. Gaano kalaki ang perang inubos ng pamahalaan para gawin itong illegal na pag-aresto kay Tatay Digong? Sa dami ng naghihirap na mamamayang Pilipino. Naghihirap, hindi sila makapili ng murang pagkain. Pero kaya-kaya pala ng gobyerno na gumastos para lang matupad po whatever may be their agenda. Sabi nga ni Attorney Jimmy, politika lang naman talaga lahat ito Talagang sabi ni Senator Robin, napilayan yung PDP laban nung tinanggal nila yung pinaka-rockstar namin sa politika si Tatay Digong na wala dito. But we don't know if this could be a blessing in disguise. I hope it is a blessing but not a disguise. Na sabi nga, yung
kalungkutan ng mamamayang Pilipino sa ginawa nila kay Tatay Digong. Lahat ngayon, galit na yung mamamayang Pilipino. Dahil dito sa pagbabaliwala sa ating soberenya, kalayaan, kapayapaan, karapatan ng ordinaryong mamamayang Pilipino. Sa aking pananalita doon sa naganap na pagtitipon doon sa Paco noong March 28, nando doon si Atty. Jimmy, magkasama kami doon. Sabi ko, ang issue dito ngayon ay hindi lamang si Tatay Digong. Ang issue dito mismong soberenya ng bansa, mismong karapatan ng ordinaryong mamamayang Pilipino. Sinuko natin, binigay natin sa banyaga. Yan ang hindi matanggap ng sambayanang Pilipino. So, yun lang masabi ko dyan sa pagdinig na ginawa sa Senado. Tapos na ba? O ongoing pa? Tapos, 1 Yung hearing sa Senado. In-adjourn na. Balik po tayo sa ano, di ba, yung siniwalat ni Attorney Respicio, Harold. So, IT expert siya. So, ano masasabi ninyo doon sa siniwalat niya? Kasi dapat sana kung wala silang motibo, bakit kinasuhan kagad siya? Sabi lang niya, maring mahak yung ano, may possibility. Oo. Ganito ko na lang sasagutin na out of due respect to the separateness of the issues. Pareho kami ng concern. Yung amin, pre-transmittal. Yung sa kanila, transmittal. Proper. Tama? But at the center, at the core of the issue, is the unreliability ng mga hindi tested na mga mekanismo. Okay. Sa amin, ang pakiramdam namin at paniniwala ay madali ma-hack ito. Dahil kanina nga pinag-usapan natin na-hack na kahit DICT na-hack eh. So ito, baka ma-hack kung wala kaming paper audit trail. Yung kay Respicio naman, Atty. Respicio, baka ma-hack during transmission. So, ang sana pakinggan ng COMELEC are these are no longer just mga bothersome or nuisance na mga concerns. These are actual concerns from educated people. No? And we leave it in the capable hands of Atty. Respicio to challenge the transmittal issue. Sa palagay namin, ako, personally, no? Personally lang, posible naman talaga. So, instead na kasuhan, sana, harapin. Pinakinggan yun. Pakinggan. Dinggin. Dinggin. Opo. Akin yan, ha? Personal kong issue. Pero alam nyo, kaya ingat na ingat ako mag-comment kasi madami na kami sarili namin problema. So, kanya yun. That is within his self-made jurisdiction, kumbaga. So, dun siya, dito kami.